Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, His Excellency Benigno Simeon C. Aquino III. Maupo tayo lahat. General Felix, please give the order for Tikas Pahinga. Ha! Mga pinuno, likas. Ha! Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin and his fellow members of the Cabinet, members of Congress, Director General Jesus Versosa of the PNP, the major services commanders, fellow workers in government, officers, enlisted personnel, men and women of the Armed Forces of the Philippines, ladies and gentlemen, good morning. Sorry pong bigyan ng pansin na espesyal ating pong outgoing Chief of Staff, Lieutenant General Nestor Ochoa. Nagkakilala tayo, maraming pagsubok dinadaanan ng Republika. Nagkita tayo muli, may pagsubok na naman sa transition of power. Hayaan yung magpakapal ako ng konti ng muka at ihingin ko pa ho ang konting sandali ng inyong buhay para paglingkuran ng ating pong Republika sa iba naman larangan at hindi ho muna kayo magretiro. Secretary Gasmin, General David, officers and men and women of our armed forces. Ito ang unang pagkakataon kong makakasama kayo bilang inyong Pangulo at inyong Commander-in-Chief. Ngunit noong Miyerkules, natanggap ko na ang inyong unang parangal. Hindi lang ako, kundi ang buong sambayanan ay nagalak sa profesionalismo, disiplina, at kortesiyang inalay ninyo, hindi lang sa akin, kundi sa buong bansa. I commend all of you, officers and men and women of our armed forces, for the dedication to duty you displayed during the last elections. Kayo ang tagapagtanggol ng ating Estado. Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Karapat-dapat lamang ng unang pahayag ko sa inyo bilang inyong Pangulo ay ang pagpapaabot ng pasasalamat ng sambayanang Pilipino sa pagganap ninyo ng inyong mga tungkulin na sa nakaraang kampanya at halalan. Wala kayong kinilingan, kundi ang mamamayang Pilipino. Wala kayong piniling panig, kundi ang pagpapalakas lamang ng ating demokrasya. Sa araw na ito, nais ko kayong kausapin ng tapat at ng walang paligoy-ligoy. Marami tayong haharapin na pagsubok. Alam ko na pinakinggan ninyo ang aking inaugural address at alam na ninyo na malapit kayo sa aking isipan. Makakaasa kayo na ang inyong mga pangangailangan ay tutugunan ng aking administrasyon. Katulad ng sinabi ko noong Miyerkules, nagsisimula ang wastong pamumuno sa pagpili ng mga wastong pinuno. Our Constitution explicitly provides for civilian authority over the military. That is why your Commander-in-Chief is a civilian, and his alter ego for the Department of Defense is one too. This is why the Secretary of National Defense, while a distinguished veteran officer, has spent ample time in civilian life. This is also why your senior officers must undergo confirmation by the Commission on Appointments of Congress. Within the armed forces, there is a structure that places a general officer at the head of the officer corps, together with your major service commanders. This is why we have a chief of staff who is appointed by the Commander-in-Chief. Noong Hunyo 29, aking ipinakilala si retired Lieutenant General Voltaire Gasmin bilang aking Secretary of National Defense at si Lieutenant General Ricardo David bilang susunod na AFP Chief of Staff.
Nandito tayo ngayon upang saksihan ang assumption of command ni General David at upang ipaabot ko sa kanya at sa inyo ang mga magiging patakaran ng ating pamahalaan. I expect of you professionalism, integrity, discipline, valor, and hard work. You can expect the same of me. Ang inyong profesionalismo, ang pagsusunod sa mga utos na legal, sa wastong paraan ng walang pasubali ay posible lamang kung nagsisimula ang profesionalismong ito sa mga hanay ng inyong Pangulo at mga General. Wala akong duda na nais ng ating Officer Corps na panatilihin ang kanilang integridad. Makakasiguro kayong lahat na ang inyong Pangulo at ang ating kalihim gasmin ay hindi gagamitin ang sistema ng pagpili at pag-promote upang pairalin ang pansariling interes. Ang iba sa ating mga officers na kamakailan lamang ay hindi nakaabot sa deadline ng Commission ng Appointments ay makakasiguro na ang kanilang mga promotion ay susumitin muli sa simula ng sesyon ng Kongreso. Katulad ng sinabi ko nung Pangulong halal na ako, sisiguraduhin lang namin na basta't dumaan sa wastong proseso ang mga promosyong ito, ipapadala natin ang mga ito sa legislatura. Ngunit, kahit nakatanggap na ang inyong mga koronel at general ng karapat-dapat na promosyon, kung ang ating mga kawal ay kulang sa kagamitan, benepisyo at tirahan, wala sa atin ang makakagawa ng ating mga tungkulin. Alam nating lahat, nakakambal ng isang masiglang ekonomiya ang kapayapaan at seguridad.